Marahil si Jing ang kinaiinisan na karakter sa Hunter x Hunter. Kinikilala si Jing bilang isa sa 5 pinakamahusay na hunter sa mundo ayon sa dating chairman na si Netero. Bukod pa rito, isa siya sa mga Zodiacs, ang mataas na konseho ng Hunter Association na binubuo ng 12 nangungunang hunter. Ang pag-abandon na kay Gon ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit kinaiinisan si Jing. Tulad ni Gon, tinahak ni Jing ang pagiging hunter sa murang edad. Iniwan ang kanilang tahanan sa Whale Island nung bata pa siya. Ipinakita niya ang kausayan sa pag-hunter bilang tanging examinee na nakapasa sa 267 hunter exam. Tapos ang higit sa isang dekada ng pagkawala, bumalik siya mag-isa kasama ang 2 taong gulang na si Gon. Ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng ina ni Gon ay hindi pa rin nakumpirma. Binalak niyang iwan si Gon sa kanyang lola na pumanaw na habang wala siya. Kaya't iniwan ni Jing si Gon sa pangangalaga ng kanyang pinsan na si Mito. Habang wala siya, sinusubukan ni Jing na kontakin si Gon na nag-iwan sa kanya ng walang kaliwanagan o impormasyon tungkol sa kanya o sa kanyang kinaroroonan. Hindi bumisita si Jing kay Gon kahit na halos mamatay na ito. Hindi bumisita si Jing kay Gon kahit na nasa bingit na ito ng kamatayan. Sa Chimera Ant Arc, nagkaroon si Gon ng mga sugat na halos kamatay niya matapos matuklasan na nagsisinungaling si Neferpitou tungkol sa kakayahang buhayin si Kite. Sinakripisyo ni Gon ang kanyang sariling potensyal at haba ng buhay upang makakuha ng napakalaking kapangyarihan na nagbago siya sa isang matanda at mas malakas na bersyon ng kanyang sarili. Halos ikamatay niya ang pagbabagong ito. Sa Election Arc, nakaratay si Gon sa ospital sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, tumanggi si Jing na bisitahin siya. Nang magalit na hinarap siya ni Leorio na naanatiling matatag si Jing sa hindi pagpunta upang makita si Gon. Kaya ginamit ni Leorio ang kanyang nen technique at sinuntok siya sa muka. Sa uli, niligtas si Gon ng kapatid ni Killua na si Alluka na gumamit ng kanyang kapangyarihan upang pagalingin siya. Agad na pumunta si Gon sa Election Arc upang makita si Jing. Matapos ang isang madamdaming pagbati, pinapunta ni Jing si Gon upang humingi ng tawad kay Kite na muling isinilang bilang isang batang babaeng Chimera Ant. Bagaman nagkita ulit sina Jing at Gon, ang katotohanan na hindi binisitan Jing si Gon noong nasa bingit ito ng kamatayan ay muling nagdulot ng negatibong damdamin sa kanya. Mula sa pag-abandona sa kanyang anak na si Gon noong bata pa ito hanggang sa paglikha ng mga mapanganib na hamon tulad ng Grid Island. Ang mga aksyon ni Jing ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit at pagpapahalaga sa mga personal na hangarin kaysa sa mga tungkulin bilang magulang. Ang hindi magandang relasyon sa pagitan ni Gon at Jing na tinampukan ng mga hindi napapanahong pagkakataon para sa koneksyon at pangunawa ay nagpapakita ng ganap na kawalan ng malasakit. Sa kabila ng hindi maikakailang husay ni Jing bilang isang hunter, ang emosyonal na kawalan na iniwan niya ay nagbibigay ng anino sa kanyang karakter na nag-iiwan sa mga tagahanga ng halo-halong frustration, simpatya para sa isang ama na tila inuuna ang mga ambisyon kaysa sa ugnayan sa kanyang anak. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.